the nation. Mabilis ang takbo ng jeep na yan sa Antipolo, Rizal. Ilang saglit pa, sumalpok at lumusok ito sa barrier ng creek. Ayon sa pulisya, nawalan ng preno ang jeep sa pababang daan. 14 ang sugatan, kabilang ang driver. Mahigit 400 na ang nabiktima ng paputok o pailaw sa pagsalubong sa 2024. Dahil naman sa pumalyang paputok, hindi na muling makakasalubong ng bagong taon ng isang lalaki sa Camarines Sur. Ayon sa mga pulis, hindi agad sumabog ang sinindihang paputok ng 57 anyos na lalaki. Sinubukan daw niya itong hipan at doon na siya nasabugan sa mukha. Nasawiri ng isang 38 anyos na lalaki sa Ilocos Region nang magsindi ng sigarilyo malapit sa imbakan ng paputok. Hanggang kanina may mga isinugod pa sa ospital matapos mabiktima ng paputok. 13 naman ang nasugatan dahil sa ligaw na bala. Paglilinaw naman ng PNP, wala pang namamatay sa ligaw na bala. Ang binanggit daw nila kahapon ay namatay dahil sa aksidenteng nabaril ng kainuman. 20 naman ang inireklamo ng illegal discharge of firearms. 3 sa kanila ay pulis. Wala mang nakikitang banta, pinaghahandaan ng PNP ang seguridad sa pagbabalik ng traslasyon ng itim na Nazareno ngayong taon. Inaayos na rin ang paligid ng Quiapo Church. Narito po ang aking report. Ang ganitong tagpo tuwing traslasyon ng itim na Nazareno, pansamantalang nahinto ng 3 taon dahil sa pandemya. Pero ngayong taon, nagbabalik ang mga nakagawiang aktibidad. Happy po kami. Hindi lang po ang mga deboto, lahat po ng mga nananampalataya. Simula bukas hanggang January 4 ng 1:30 ng hapon, isasagawa na ang blessing sa mga replika ng itim na Nazareno at masusundan ito ng maikling prosesyon. Ang pahalik naman magsisimula pagkatapos ng 6 p.m. Mass sa January 6. Magsisimula naman ang traslasyon sa January 9 pagkatapos ng 4 a.m. Mass sa Quirino Grandstand. Bilang paghahanda, sinesemento na ang mga butas at lubak sa paligid ng Quiapo Church. Ang mga sidewalk vendor paalisin din para walang sagabal. Inuunawa na lang po namin. Para po kay Nazareno. Nasa 2 milyon ang inaasahang makikiisa sa traslasyon. Sa ngayon sir, wala pa naman tayong nare-receive na any credible serious threat. But we are preparing for the worst scenario. Pinag-aaralan ng pulisya ang pag-jam ng signal sa daraanan ng Andas at paligid ng Quiapo Church. Gayon din ang pagpapatupad ng no-fly, no-drone zone policy. May mga ipagbabawal din ng mga gamit. At kung may iniindang sakit, pakiusap ng PNP, huwag nang sumama sa prosesyon. Kaya si Jim Well na mild stroke, sa ibang paraan na lang daw namamanata. Baka pag bumigay ako, wala akong tumulong kagad sa akin. Sisimba na lang po ulit. Ninakawan ng jewelry store sa loob ng isang mall sa Ozame City ng mga sospek na naghukay ng lagusan mula umano sa kalapit na peryahan. Saka sila lumusot sa butas na yan sa drainage ng mall na papunta sa food court at pinuntirya ang alahasan. Nilimas ang mahigit 35 milyong pisong halaga ng alahas at perang nasa halos 800,000. Dinatnan na lang ng mga staff ng jewelry store na wasak ang vault at nagkalat na ang mga gamit. Na-recover din ng iba't ibang damit na pinaniniwala ang ginamit ng mga sospek sa pagpasok sa mall. Hindi rin pinalampas ng mga sospek ang kalapit na ATM kiosk. Hindi pa alam ang halaga ng natatangay mula rito. Sinira pa ng mga sospek ang mga security camera. Hawak na ng pulisya ang 3 sospek at 5 persons of interest. Inaalam pa kung may mas malaking personalidad sa likod ng krimen. Dagsana ulit sa mga bus terminal at pantalan ng mga pasahero ngayong tapos na ang holiday break. Sa Calapan Port sa Oriental Mindoro, mahaba ang pila sa mga ticketing booth. Ganito rin ang sitwasyon sa Batangas Pier. Oras-oras ang dating ng mga barko. Tiniyak naman ng mga tauhan sa bus terminal na sapat ang bilang ng mga biyabiyaheng bus pa Maynila. Punuan naman ang mga bus na biyaheng Cubao sa Grand Terminal sa Lipa City, Batangas. Ang ilang pasahero nakatayo na sa loob ng bus. Nahirapan ding makasakay ang mga pauwi ng probinsya sa isang bus terminal sa EDSA Camuning.
Sabi ng isang staff doon na ipit ang mga bus sa traffic ng C5, kaya hindi agad makabalik sa istasyon. New Year, New Me. Ganito ang kadalasang mindset ng tuwing sumasapit ang bagong taon. Paano nga ba ma-achieve at mapupush ang mga New Year's resolution? Ang tip talk ng mga eksperto, alamin sa report ni Katrina Son. Tuwing bagong taon, syempre hindi mawawala ang New Year's resolution. Sisipag na ako. Magising maaga. May ilan namang replay na raw ang New Year's resolution. Si Alma Villarin, taon-taon sinasabi sa sarili na magbabawas ng timbang. Pero napakahirap pong mag-diet. Sabi ng tiyan ko, kumain ka. Magugutom ka. Sabi ng utak ko naman, ayokong kumain kasi tataba talaga ako ng tataba. Si Maylene Rojo naman, desidido raw ngayong taon na magtipid. Siguro para ngayon sa anak ko. Tinanong namin ng isang eksperto, bakit nga ba madalas mapako ang mga New Year's resolution? Sometimes very broad ang ating mga resolutions na sineset for ourselves. So kung broad kasi mahirap no, na wala tayong specifics na target, specific na goal. So hindi masyadong nagkakaroon ng clarity ang isang individual kung ano yung mga specifics na gusto lang i-achieve on a specific time frame. Mahalaga raw tandaan ang SMART goal na tinatawag. Specific, measurable, achievable, realistic, at time-bound. Halimbawa, kung gustong magpapayat, dapat sabihin kung ilan ang gustong maibawas sa timbang at ilang buwan ito gagawin. Huwag din daw agad susuko. It's okay kung after a few months ay nawawalan tayo ng motivation. Ang motivation kasi it's an emotion. At sometimes, there are good days, pag minsan naman ay mga not so good days. Ang maganda ay huwag mawala ng hope at bumalik kaagad tayo kung bumabalik na ang ating energy. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pareho ng goal ang magka-love team na sina Derek Monasterio at Elle Villanueva ngayong taon. On spotlight naman si Alden Richards na nagdiriwang ng kanyang birthday. May report si Aubrey Carampel. Investment ang goal ng on-screen couple na sina Derek Monasterio at Elle Villanueva ngayong 2024. May biggest plan, gusto ko lang bumili ng lupa. Yeah. Yun yung pinaka-goal ko this year. Galingan lang ang mga financial investment, mga ganun. Ganyan lang ang kasi ang daming times ko na rin before na na-scam. Invested rin daw sila sa isa't isa, lalo na sa kanilang pagbabalik tambalan sa seryeng Makiling. Yun yung connection po namin, number one, is very strong with Makiling, and we are very comfortable with each other. This time may kasama akong figure out sa character ko. Yes. May katuwang mo. Mapapanood na ngayong January 8 ang Makiling sa GMA Afternoon Prime. Alden Richards turns 32 ngayong January 2. Sa kanyang kaarawan, simple portrait sa kanyang Instagram ang offer niya sa mga fan. Bumuhos ang pagbati para sa Asia's multimedia star mula sa mga kaibigan at pamilya. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa lubong ng bagong taon sa kalsadang yan sa Davao City, nang bigla na lang na may nanuntok na humantong sa rambulan ng mga kabataan. Ayon sa barangay Bagoyan, ay may grupong nambato sa isa pang grupo. Nasa kustodiya na ng pulis ang 20 anyos na lalaking umano'y unang nanuntok sa isang menor de edad. Hindi pa siya nagbibigay ng pahayag. AUV, inararo ang mga concrete barrier sa EDSA busway. Ayon sa AUV driver, biglang pumutok ang gulong niya sa harap kaya nawalan siya ng kontrol. Napakabig pakaliwa hanggang sa bumangga sa mga barrier. Handa raw siyang bayaran ang mga nasirang barrier. Walang nasaktan sa insidente pero bumikat ang traffic. Mga jeepney operator na nag-apply para mag-consolidate kahit paso ng deadline, tinanggihan ng LTFRB. Kabilang dyan si Pedro Duli na sinubukan daw sumali sa kooperatiba ng kanyang ruta pero sinabihang di na raw ito tumatanggap ng bagong miyembro. Titingnan daw ng Office of Transportation Cooperatives kung anong pwedeng gawin.
Paalala ng OTC, tapos na talaga ang deadline ng consolidation. Pwede naman daw na mag-apply bilang driver sa mga kooperatibang makakakuha ng mga bagong ruta. Ang ilang di nakapag-consolidate na driver, itutuloy pa rin daw ang pamamasada. Sa memorandum ng LTFRB, binigyan sila ng hanggang katapusan ng Enero para bumiyahe sa mga rutang wala o di kaya'y mas mababa sa 60% ang nag-consolidate na mga jeepney. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinubra na ng loan winner ng 571 million pesos sa Ultra Lotto 658 ang kanyang premyo kanina. Ito raw ang ikalawang beses pa lang na pagtaya sa loto ng winner na galing Albay. Ang numero, lucky pick lang. Ibig sabihin, computer ang namili nito. Sa ngayon, meron pang mga jackpot na hindi pa napapanalunan. Abot sa 505 million pesos ang 649 Lotto jackpot, habang 574 million pesos ang 655. Nasa 103 to 107 million pesos naman ang tansyang jackpot sa 642. Goal niyo ba magtayo ng negosyo ngayong 2024? Alamin ang mga patok na business sa report ni Von Aquino. Mula sa pagbebenta ng murang kape sa bintana ng kanilang bahay, ngayon dinarayo na ang coffee shop ni Jolan Peñafiel sa Cubao, Quezon City. Mas madami kaming sales kapag may pasok yung school, pero at night din kasi inaabot namin yung shift ng mga call center since maraming call center malapit dito sa Cubao. Yung affordability ng prices ng drinks nila, kasama na din doon syempre yung quality nung tinitinda nila, yung lasa and yung distance nito from our work. Ang mga coffee shop na nagbebenta ng abot-kayang kape, isa sa mga nakikita ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na papatok na negosyo ngayong 2024. Yung coffee na nagki-cater sa mga C and D na ang price, less than 50 pesos. Kasi talaga yan, pinupuntahan na, kasi malapit yan sa mga schools and all that, plus pinipilahan. Nakikita rin daw nilang magbo-boom ang mga tourism at online businesses gaya ng online ticketing service business ni Shaira. Kaka-start lang po namin ng December and marami po talagang nandun. After the pandemic, talagang people were going out and especially travel. Di ba, mahal ngayon to travel because they're taking the opportunity. Patok din daw mga businesses na may kinalaman sa artificial intelligence, entertainment at pagkain. Payo ng PCCI sa mga nais magsimula ng kanilang negosyo. That they can start with something so simple and so cheap na they can copy. Kung kokopya din kayo, make it better. Kung nakahanap na ng produkto, lagyan ito ng brand at iparegister sa Intellectual Property Office. Importante rin na matutong humawak ng pera at may goal para sa negosyo. You must only have certain how much can be spent and then how much has to be flowed back in the business. That one will help you grow. Kasi parati ang vision mo, saan ako pupunta? Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang takas sa istriktong ama ang isang magkasintahan ng mamasyal sa beach. Ang kakaibang tagabantay ni tatay, drone. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Nasulit ba ang outing ngayong bakasyon? Itong Magbebe Loves, super enjoy sa Masbate trip. Sulit ang time together sa beach nina Migs Año Nuevo at Jericar Eka Santiago. Pero ang alone time sa outing, meron palang lookout ang daddy ni Migs gamit ang drone. First time ni Eka bumisita sa probinsya ng nobyo, kaya nag-bonding with the family. Nang magayang maligo sa dagat, wala naman daw may gustong sumama. Maya-maya pa, sinusundan na raw sila ng drone saan man mapunta. Sa 3 years na relasyon ni Migs at Eka, talagang mahilig magbantay ang daddy. Relate din ang netizens na may strict parents. Bantay sarado, modern style. Di naman sila pumalag at buti nga. At may bantay na drone na idokumento ang kanilang moments alone. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.